A Transport Alliance is staging a protest caravan against a no-contact apprehension policy today. Let's talk to Stop NCAP Coalition convener June De Leon. Welcome to News and Views. June, thank you for joining us. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga sa inyong taga-subaybay. All right, June, let's get right to it. No? Anong specific aspects ba of the no-contact apprehension policy are you apprehensive about? Sa ngayon po, ang tinututulan talaga natin dito sa NCAP yung mataas na multa at yung proseso at mga sistema na pinapatupad nila dito. Alright, Jun, kasi may nagbabanggit din ng ibang grupo, no? Aside from yung mga matataas na, of course, yung mga fines, they are not still confident about yung system down ng MMDA. Kung paano nanghuhuli yung trained personnel or yung AI cameras, how they are nanghuhuli ng mga violations. Have you heard anything about that? Ano yung opinion mo about this? Yes. Totoo po yun at sinasabi nila pag disiplina kaya gusto nilang ituloy itong NCAP para disiplinahin ang mga drivers. Pero sa totoo lang po, hindi po mga drivers ang nagdidisiplina rito dahil hindi naman po sila unang-una, sila yung nagmumulta at pinapadala ng notice of violation. Katulad po kami sa part po namin sa TNBS operator ng mga taxis, naiipon po ang notice of violation sa amin kapag iniwan po ito ng driver. Pag nalaman po ng mga drivers na marami na silang huli sa NCAP, bigla na lang po silang lumilipat sa ibang sasakyan para makapagmaneho ulit or lumilipat na lang ibang trabaho. Kawawa naman po yung kasalanan ng isang driver napupunta po sa ibang tao, sa operator po ito napupunta. Kaya kung gusto nila talagang ituloy itong NCAP, baka kailangan pag-aralan nila. Kung meron silang sinasabing technology na artificial intelligence, siguro meron naman tayong tinatawag na face recognition. Dapat kung talagang kaya nilang implement yan na maayos at mabuti ang sistema, dapat ganun. Kung sino dapat ang driver, doon dapat pinapadala ang notice of violation. Ano po ba ang iba po natin nakikitang alternative solution dito sa NCAP kung hindi po natin ito masyado nagugustuhan at feeling po natin ay hindi ito nararapat or kumbaga yun nga po hindi po nararapat pursar sa mga motorista? Alam niyo, sa ibang bansa po, pinapatupad po ang NCAP secondary lamang, katulad ng Singapore. Nag-invest rin po sila sa mga traffic enforcers. Ayan. Pangalawa lang po ang NCAP, suporta po sa mga enforcers. Sa tingin ko, yun ang tama. Magparami po tayo ng enforcers dito sa NCR at kailangan i-enforce natin ang talagang yung totoong batas. Para kahit papaano makatulong ito sa trapiko. Alam nyo, yung mga enforcers po natin, kung papansinin ninyo, marami pong nakakalat na sa ngayon, pero nag-aabang po ng mahuhuli lang nila. Dapat ito, kaya po, yung mga MMDA mismo, kikita ko po sila nagtatago sa ilalim ng puno. Talagang wala po silang magagawa dyan at pamamara lang sila pag meron ng violation. Pero kung ito ay mamanduhan nila ang trapiko, maganda po yan. Mas makakatulong po sila sa daloy ng trapiko. At secondary lang dapat itong mga camera natin. Pwede yan sa highway, sa malalaking kalsada. Pero sa maliliit na kalsada, ang kailangan po natin ay enforcer. Pero ito pong NCAP na pinatutupad sa atin ngayon, ano po yan di ba yung temporary lifting ng TRO dito, ibig sabihin sa major thoroughfares lang, wala po sa mga maliliit na kalsada. Yan po, sinang-ayunan po namin yan nung sinasabi nilang EDSA at C5 lamang sa mga main thoroughfares, sa mga highway. At tulong po ito, sinabi nila sa Supreme Court na para makatulong ito sa rehabilitasyon ng EDSA. Nagulat po kami. Nung interview, may mga interviews ang MMDA at nung Senate hearing, patuloy po silang magpaparami ng camera. At nagulat din po kami, napakaraming camera po. Over 300 cameras na pala nakakalat ngayon. Kaya mali po yung sinasabi ng MMDA na doon lang sa mga malalaking kalsada lang at sa EDSA lang nakafocus itong NCAP dahil sa rehabilitasyon nga. Ngayon, wala nang rehabilitasyon ng EDSA. Na-lift na rin ang at even. O ano pang gagawin ng NCAP? Kaya nga po pinatigil natin ito noong 2022. Nanawagan tayo patigil ito. Na-TRO na.
Eh, nung nilift yung ano, wala rin naman nagbago sa NCAP nila. Ang nagbago lang po, tumaas ang penalty, tumaas ang multa. Yun lang po ang nagbago sa tingin ko. Pero yung kakalsadahan sa loob ng 3 taon, wala man lang naayos na kalsada, wala man lang lane markings na naayos, wala man lang digital timer na nadagdag. Yung sistema pa rin nila, kung sino may-ari ng sasakyan, ganun pa rin. Parang walang nangyari. Actually, Ang nangyari, Oo. tumaas lang ang multa. Sir, nung nakita po natin na 1 week na implement itong NCAP last week at nakakita po tayo sa mga balita, yung mga pictures and videos ng mga motorcycle riders, yung mga sasakyan, nasa kanilang mga lane, wala pong nag-overtake, walang lumilihis sa kanilang lane. Your reaction to that? Napakaganda pong tignan, no? Napakagandang tignan, pero ang sinasabi ngayon ng ating motorista, o sige, may disiplina kayo, nasa linya lang kayo. Nasa linya lang kayo. Kaya lang, yung 30 minutes na biyahe ng motor, naging isa't kalahating oras na. Kaya, Yan dyan yung binanggit mo kanina about yung fines. No? Nagkaroon ba ng dialogue ang grupo nyo with the MMDA at nakapag-explain ba sila kung where did they come up with the computation ng fines? Kasi halos more than 10 times pa ata ang tinaas ng isang fine eh. totoo po yun. Wala po tayo natatanggap na dialogo. At sigurado, kung merong man dialogo, tayo po ay tututol dyan at may ayos kung magkano talaga ang penalty. Hindi ko alam kung saan pinanggagalingan ng mataas na multa. No? Dati, 2022, bago na TRO ang NCAP, nasa 150 to 300 pesos lamang Yes. ang penalty ng NCAP ng MMDA. Ngayon, nasa 1,000 na hanggang 5,000 piso. But speaking of dialogue, have you reached out to MMDA or even the Transport Department para po makipag-usap tungkol po dito sa mga hinaing po ng inyong grupo? Sa ngayon po, nandito po kami sa tapat ng MMDA. Patuloy po ang caravan. Nandito po mga kasamahan natin, simula motor hanggang sa mga truck drivers. Nandito po, jeepney drivers, taxi operators. Nandito po kami sa tapat ng MMDA ngayon. At bumubusina po sabay-sabay ang ating mga kasamahan dito para iparating, no, na ihinto na itong NCAP. Kung kami man po ihaharapin ni Ginoong Artes, mas mabuti po para may paliwanag niya rin kung bakit nung biglang nung na-lift yung suspension, ba't hindi man lang kami kinausap para sa implementasyon nito, makapag-suggest man lang kasi kung bakit ipinatigil natin noon, bakit nabuo yung Stop NCAP Coalition. Sana nalaman niya, sana ma-improve pa nila yung kung i-implement nila tong NCAP, kung ano ba dapat. Yun, Jun, speaking walang of that, ganitong no? Tutol kayo sa NCAP on the program as its whole or gusto nyo sana pag-usapan na paano plansyahin ito or baka magkaroon ng hybrid setup NCAP combined with MMDA officials? Marami po tayong tinututulan sa NCAP. Pero alam nyo, yung technology na yan, maganda po sa ibang bansa. Pero hindi pa ready dito sa Pilipinas. So, para may parating lang namin, kasi baka sabihin ng ibang tao, kontra kayo ng kontra, ayaw nyo ng pag-unlad. Na-appreciate natin yung NCAP, lalo na sa yung mga nangyayari sa ibang bansa. Pero sa ngayon po, hindi pa talaga dito mauubra sa Pilipinas. Number one, yung infrastructure natin. Yung infrastructure po natin, i-resolve muna natin yung mga lubak-lubak na kalsada natin, yung mga lane markings, lahat, etc. Yung mga digital timers ng stoplight natin. Kasi parang nauhulog lang sa kumunoy yung mga motorista. Ayaw man nila lumabag sa batas trapiko, hindi sinasadya. Kapag meron kang iniwasan na lubak, tapos natapak ang iyong gulong sa bike lane, violation po kagad yan. Hindi po sinasadya, pero magmumulta ka kagad. At nakakalungkot po, yung multa, halos isang araw, nakita po yan ng isang manggagawa na driver na nagmumotor o nagdadrive ng jeep, ng
taxi ng TNVS, isang araw po ang multa para hindi po makatarungan po yun. Sir, Mr. De Leon, ngayon po kasi wala po tayong magagawa dahil utos na daw po ito ng Supreme Court. And while we are waiting dun sa ating mga protesta po ngayon, meron po ba kayo naiisip na pwedeng gawin, guidelines po between the operators and the drivers to make sure na hindi po lugi yung mga operators pagdating po dun po sa sinasabi nyo na kapag ang isang driver medyo marami ng mga violations, lumilipat na lang sila ng mga operators nila? Ito lang po ang alam nating gawin ngayon. Iparating po sa Korte Suprema, iparating po sa Malacanang na ang pagpapatupad po ng NCAP ay talagang papahirap po sa aming mga tsuper, pahirap po sa mga motorista at talagang parang ang pakiramdam po ng bawat isa sa amin ay parang ginagatasan po kami ng ating gobyerno. Kaya po ito po lang po ang kaya namin magsama-sama at ipahayag ang aming nararamdaman sa loobin dito po patungkol sa NCAP. Alright, Lastly, go ahead. Jun, baka may mensahe ka sa Transportation Department o kay President BBM regarding yung stand nyo sa NCAP. Nananawagan po tayo. Ito po sinisigaw nga po namin na pahirap po sa aming mga motorista, pahirap po sa transport sector ang NCAP na pinapatupad nila ngayon. Sana po mapakinggan po ang kahilingan ng bawat isa sa amin. Andito po kami sa tapat ng MMDA ngayon. Ayan, andito po sa tapat ng MMDA ngayon. Bababa po kami. Kasama po itong mga transport sector. Ayan. Kung makikita nyo po. Ayan, nawala si Sir. Nawala yan, si- yan. Papa. Sige. Yan. Ayan. You po. can show. Ayan. Medyo naka-blur lang po, Mr. De Leon. Oo. I-stop ang blur nito. Sa settings. Anyway, Kasi nakikita, Ayan. Sa Papatay gilid tayo. po. Okay. anyway, nakita naman natin yung, yung hulma ng background eh. Oo. Sayang, hindi natin Oo. Ito po, nandito po Yan. kami sa MFPA. Oo. Yeah. Kasama po natin dito. Ito si Marbal Buena ng Manibela. Ito po. Magandang araw po mga kagulong, mga ka-TNBS. Oo. Baka pwede po natin makakuhanan ng pahayag. Sir Mar, si Angela at si Angelo po ito ng News and Views sa One Naging News. reporter na po tayo. Ito po. Kasama natin si Marbal Buena dito. Opo. Magandang umaga. Opo. Yes, Mar, go ahead. Hingi po kami ng pahayag tungkol nga po dito sa inyo pong pinoprotesta, yung NCAP, at saka yung inyo rin pong statement regarding po sa postponement ng EDSA rehabilitation. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na napakinggan yung ating sentimiento na itigil po muna itong EDSA rehabilitation. Unang-una dahil magpapasukan. Pangalawa po ay tag-ulan. At pangatlo po, wala naman pong nakahanda na mass transport system para po doon sa pagpapatupad ng ad event scheme. At hindi po tinignan o pinag-aralan yung economic impact nito. At ang huli po ay marami po ang na-traffic lamang dito sa pagpapatupad ng NCAP. Kaya po ay dapat hiniling ng MMDA na masuspend yung malip yung TRO dito sa NCAP. Kaya lamang po ay sinuspend ng ating Pangulo yung NCAP ay yung rehabilitation ng EDSA. So dapat po pati yung NCAP ay masuspend din po dapat. Ngayon na, dapat masuspend din po. Hindi po na iniwan yung NCAP. Halatang halata po na pagkakapirahan lamang po at ma-penalize lamang yung ating mga kasamahang motorista. Ano po ba ang gagawin po ninyo dyan for the day? Kaakibat nga po, kasabay po With ng June. inyong protesta ng Stop NCAP. Ang goal po natin dito, ipanawagan sa MMDA na hindi lamang yung ad event scheme ang isuspend, hindi lamang yung rehabilitation ng EDSA ang suspend, pati po yung NCAP ay isuspend din dahil mutin academic na dahil nga po dito sa pag-suspend ng ating Pangulo na dapat po ay stop na rin itong NCAP dahil nga po sinuspend yung rehabilitation po ng EDSA.
Alright. Alright, maraming salamat po sa inyong Kay Mar. oras. Kasi, Oo. saan si Sir Jun? Salamat po Makapagpaalam na rin kay Sir Jun. sa June. Sayang, Sir Jun, di natin Sir matanggal Jun. yung pag-blur Oo, ng setting para makita natin yung para ano nakita dyan. nyo sana. Naging reporter tuloy si Sir Jun. Alright, maraming salamat po, Sir Jun De Leon ng Stop NCAP Coalition.